our topic for today is all about the moment distribution method. So, under siya ng theory of structure indeterminate, no? Kasi kung totoo siya, hindi na siya stable, which is isa siyang indeterminate structure na. So, yan. So, ito yung theory 2. So, dito sa moment distribution method is, ang ginagawa natin dito is para ma-solve yung isang moment distribution method is, usually maraming method para ma-solve yan, no? So, may modified and meron pang another method. Kung hindi ako nagkakamali, meron itong tatlong method na magkakaibang solusyon pero same ang makukuha mong sagot. So, dito, ang gagamitin natin method, yung medyo madali lang, yung modified at yung hindi modified, no? So, ngayon, titingnan natin yung structure. So, sa pag-solve ng ginagawa ng ibang estudyante sa pag-solve ng ganitong structure is kinakat nila yan every segment, no? So, usually sa slope deflection, kapag nag-solve ka ng slope deflection, ganun pa yung ginagawa. Kaya sa theory of structure indeterminate, mas mauna yung slope deflection bago sa moment distribution para may idea ka sa moment distribution. Which is yung slope deflection na yun, gagamitin mo yung pag-solve ng mga moment at slope. Doon, although hindi kinakailangan ng slope dito, pero inaalam natin ang orientation ng isang slope sa isang structure, no? So, although alam natin na ang slope is the amount of the moment of the rotation of the every segment. So, yan. So, ang ano natin dito is, lagyan natin ng letter A, B pala dito, no? B yan, letter B, letter C dito. Letter C, letter D, letter E. Then, F naman dito. So, yan. Letter F. So, para ma-solve natin yan, ipapakita muna natin yung pag-cut ng mga structure para may idea kayo. Kasi yung ginawa ko doon is, hindi ko gi-cut, which is gi-direct ko na lang dahil familiar naman sa akin yung mga method niya. So, ika-cut na lang natin para step by step. So, una, kukunin natin yung alamin muna natin yung mga stiffness factor and yung moment. So, kailangan, require kasi dito sa natin dito is yung distribution factor, no? So, mayroon tayong distributing factor at stiffness factor. So, para makuha natin yan, kailangan muna natin dumaan sa stiffness factor. Then, after that, yung distributing factor method pala. So, yan, i-distribute natin yung halimbawa, pag makuha natin yung moment, i-distribute natin, then i-carry over natin. So, mas maganda yan i-actual kasi mas madali mo siya maintindihan. Kasi yung ibang estudyante, pag nakuha nila yung distribution factor, ina-apply nila dito sa table na to. Although tama naman, pero nalilito sila paano sila i-carry over. Kasi hindi naman magkakapareho yung yung mga moment nun. Hindi magkakapareho yung segment. O sa madaling salita, hindi siya magkakasunod-sunod. So, may possible na yung BE, mag-carry over ka dun sa EB. No? So, hindi sila magkatabi. Unlike sa ginagawa ng ibang estudyante, pinagtatabi nila. So, okay naman yung ganun. Pero, ang ginagawa kasi natin, sumusunod tayo sa rule ng structure. No? So, yan sa moment distribution. So, sinusunod natin yan. So, every segment. So, katulad nito, ang ginawa ko dito, point B. Kasi alam natin ang point B dito, pwede siya sa BA, which is papunta dito kay BA. And pwede naman siya kay BE, papunta dito. Kasi sakop niya yan, di ba? Then pwede naman siya kay BC kasi papunta siya dun sa BC segment. Ang ginagawa ng ibang estudyante dito is, pagpunta nila sa BA, halimbawa, pagpunta sila sa BE, yung EB, tinatapat nila mismo dyan. Kasi para yung zero carry over mo is maganda yung rotation o sa madaling salita mas maganda tignan kasi kapag ginawa mong ganun ang magiging carry over mo like 0 to 0 then 0 naman dito. So parang ganito. So para magkakasunod yung 0. So okay naman yung ganun, walang problema. Pero ang ginawa natin is inarrange lang natin by standard form ng table ng isang moment distribution. So ngayon, para ma-distribute natin yung isang structure, kailangan muna natin gawin, isosolve muna natin yung mga stiffness factor at distribution factor nito, no? So, kailangan natin kunin yun. So, bago natin makuha yung, kailangan muna natin i-analyze yung isang structure. So, for example, ito. Kukunin muna natin yung moment nito. So, kapag ina-isolate natin yung moment sa AB, kapag kinat natin dito, magiging ganito yung structure mo, no? Magiging ganyan. Then, kapag ganyan yung structure mo, that is uniform distributed load. So, uniform yan. So, yan, meron siyang 50 kN, no? 50 kN per meter. Yan yung point B, ano yung point A? So, yung hinge yan, yung point B. Then, dito, fix yan, no? Magiging fix yan. So, ibig sabihin, kapag magiging fix yan, meron siyang moment. Mag-create yan ng isang moment na ganyan yung rotation. Din ito, kung naalala po natin sa slope deflection, ginagawa po natin yung fix
no? Para ma-balance po yan. Kasi ang purpose po natin para ma-resist niya yung 50 kN na magro-rotate ng magro-rotate kay A. Dahil alam natin na ang 50 kN yan, kapag nag-rotate yan, that is the amount of the slope at point A. The rotation of the equivalent of the stiffness factor, no? So alam natin yan, kapag mag-rotate yan, kailangan i-resist nung moment na to para maka-create niya yung amount nung isang slope sa point A. So yan. So baka ma-split. So ngayon, ang gawin natin that is 3 meter. So meron siyang distance na 3 meter. Then meron siyang modulus of elasticity o moment of inertia pala. Sorry. Moment of inertia na I, which is 1 yan. So yan. So yan yung structure mo from point A to point B. So ang gagawin mo lang dyan, kukunin mo yung moment. Ang ibig sabihin yung moment sa B at yung moment sa A, no? Kukunin mo yan kasi kailangan po yan para ma-solve ang stiffness factor. So bago natin yan makuha, kailangan mo natin ilalagay yung mga ano dito. Ilalagay na natin yung mga value ng table, yung sa table. Sorry. Hindi pala yung ano natin. Yung dito makikita nyo that is MB, sinirukat ko lang. Ang meaning niyan, member daw bawat joint. Then dito ang sunod yan that is DF. Ilagay na natin DF, no? Ilalagay natin para hindi na tayo malito. So that is M. O sa madaling salita, yan yung fixed. Yan yung fixed. Kukunin kaya kinukuha natin yung fixed dito dahil required dito sa table, no? O yan yung fixed. Ibig sabihin ito yung mga fixed, bawat value amount ng fixed moment. So kailangan natin kunin yan. So ito meron ako mga formula dito na nilatag. So yan yung mga gamit natin. Although yan madalas kasi yan yung mga gamit na formula. So ito kung makita niyo itong formula na to, yan yung formula pag ganito. Yung simple support beam tapos naka-cantilever. Yung ganyan. Then kapag uniform naman yung problem, ganito, always ganito po yung formula. Ibig sabihin po, lahat ng magro-rotate na moment na ganito, although ganito talaga yung rotation nito. Lahat ng magro-rotate na ganito, yan yung negative sign. Gawin mo siyang negative sign. Nasa formula kasi. Then lahat naman na magro-rotate ng counterclockwise, that is the positive sign, no? So ngayon, pareho lang po, same lang po siya dito. Same lang po yan siya. Dito naman, kapag kinat mo yung beam, i-isolate mo lang ng ganito. Then lahat ng magro-rotate dito, that is positive. Then lahat naman na magro-rotate ng counterclockwise, that is negative. Kasi formula po yan ng formula na po siya. So ngayon, ang kailangan natin gawin dito is baka may magtanong, sir, hindi ba pwedeng ganito, clockwise na lang, gawin kong clockwise. So hindi siya pwede kasi kapag ginawa mong clockwise, counterclockwise pala, sorry. Kapag ginawa mong counterclockwise yung counterclockwise, ano yung susuporta ng clockwise? Saan siya susuporta? Wala naman siyang susuportahan siya dito kapag ginawa mong ganitong rotation. Dahil ang moment, ang uniform distributed load na to, kapag mag-rotate siya, ano magre-resist sa kanya? Di ba yung moment at B? So sasalubong yung moment of B. So hindi niya masalubong yan pag binaliktad mo. Di ba? So dapat ganyan talaga siya. Ganyan yung rotation niya. So ngayon tingnan natin. Kukunin muna natin, ilalatag na natin yung yung mga value nito. So that is M. Then that is this. Then dito CO. Yan. Then CO. Tapos this. Ang ibig sabihin nito, distribution method. Distributing. So that is CO. Ang ibig sabihin ng CO, that is carry over. Diyan ka mag-carry over. So I think marunong kayo mag-carry over do. Ang pag-carry over pala is kukunin mo lang yung kalahati nito. So mamaya i-actual ko ito. So ano ba yung pinagkaiba ng actual sa yung ganito lang. Kasi kapag sinusolve mo lang sa ganito, malilito ka talaga. Hindi mo alam kung saan ka mag-distribute. At the same time, hindi mo alam kung saan ka mag-carry over, di ba? So mas maganda kung alam mo yung actual, paano ba ina-apply yung carry over pati paano ba nag-distribute mismo sa actual yung moment mo. Then at the same time, paano siya nag-carry over, no? So ipapakita natin yung actual niyan. Kasi kapag alam mo yung actual, napakadali lang talaga i-distribute at i-carry over yung problem sa isang table na ganito. So kapag hindi mo alam kung saan ka dito magdi-distribute, napakadaming table, hindi mo alam kung saan mo yan ilalagay. So ngayon, unahin natin yung member sa AB kasi yan yung nauna. Una, ano yan siya? Di ba uniform distributed load? Pag uniform distributed load, ang required na formula, ito po. Yan lang po kailangan natin ng formula. So ngayon, tingnan natin ito. So pag ginuha daw natin yung FM, kasi yan yung FM. Kailangan kasi natin yung FM.
So, yung ibig sabihin ng DF, that is distributing factor. So, ngayon, ilalagay ko na. So, yung sinet ng prop natin na distributing factor, kapag hints, that is 1. Ibig sabihin 1. Pag fixed naman, that is 0. Ilalagay na natin. Pag fixed, natural fixed kasi ito. Kasi kapag nag-cut ka sa isang section, magiging fixed yan. So, yan. Fixed yung sa ano natin. Yung sa, yung AB, asan yung AB natin? That is A to B, that is 0. Bakit? Kasi fixed ito. Yung member sa A papunta kay B, 0 kasi fixed. So, ngayon, ito naman yung F at C. 0 yan. Tapos yung DC, ito, yung D pati C, hints yan. Ibig sabihin pag hints, ang distributing factor niya, that is 1. Katulad po siya ng A to B. Yan, okay na. So, ngayon, hindi natin alam ang distributing factor ng BA, BE, BC, CB, CF, and CD. Ngayon, sir, paano natin malalaman ang distributing factor nito? Malalaman natin yan kapag nakuha natin yung stiffness factor. So, sir, paano naman makukuha yung stiffness factor? Makukuha natin ang stiffness factor dito sa fixed end moment. Kasi ang ibig sabihin ng stiffness factor, that is the amount of the slope, the amount of moment to create the slope. Yun ang ibig sabihin niya. So, ibig sabihin po, yung amount ng moment na yun, papunta dito, pag nag-moment ka dito, so, natural, mag-rotate yan. Pag nag-rotate yan, yan yung slope sa A dito. So, kapag nag-rotate yan dyan, magkakaroon ng amount, yung moment, which is yan yung magiging slope ng yung A mo. So, yan. So, mamaya na lang. So, ngayon, kukunin natin yung mga value nito. So, try natin dito. Yung A to B, nasa na yun? A to B. A to B pala, sorry dito. Unahin natin yung dito. So, kapag ganito daw yung rotate, that is positive. Ito yung WL squared all over 12. So, yan, formula na po yan. Ha? Ano yung W? That is the load, no? Yan yung load natin. That is 50 times what? Times L. Ano yung distance? That is 3. Ito yung distance, 3 meter. Quantity, kasi naka-quantity. All over 12. So, the result, that is, anong magiging result niya? So, calculate kayo. So, dito, hindi 99% na tama yung magre-result sa calculate kasi hindi scientific ang gamit kong calculator. So, that is 37.5. So, i-try nyo po, i-calculate 37.5 positive. Kasi, positive yung ganito, di ba? Mag-rotate ng ganito, that is positive. So, yan yung AB. So, ilalagay natin. Saan pa natin lalagay? So, walang space, no? So, 37.5. Ngayon, yung dito naman, yung dito, yan yung BA. BA naman. So, dito na lang natin ilagay. That is AB is 37.5. Yan yung ibig sabihin. Ito yung fixed. Ito yung FM. Yan yung FM natin. So, ilalagay na natin. No? So, ilalagay na lang natin. So, I think familiar kayo dyan. No? Yung FEM. Kasi, yan yung method dun sa slope deflection. So, yan. So, gawin natin. Dito naman, paano naman pag ganito yung rotate? That is negative, di ba? Sa formula. So, ibig sabihin, kung pareho yung formula, natural lang na pareho lang na makukuha mong value. Ang pinagkaiba lang yung magiging negative yan. Kasi negative yung nasa formula. So, ano yun siya? That is member BA. No? Ano yung member BA natin? So, that is negative. Negative 37.5. So, hindi siya masyado makita dahil maliit lang yung table. Pero negative 37.5 yan. Kasi ang ano lang dito, ang purpose lang dito is alam niyo po kung paano ginagamit yung method. So, kahit hindi masyado maklaro yung ano natin, yung mga exact value niya. So, explain ko lang. So, yan. So, tingnan natin dito. Nakuha na natin yung member. Nakuha na natin yung parehong member dito. Kung BA, negative 37.5. No? So, paano naman dun sa ano? Yung B to C. Kasi kailangan natin yung B to C. Unahin na lang natin yung B to E. Kasi ang nauna dito, that's B to E. No? So, ano yung B to E? Tingnan nyo, kung ikakat natin yung beam dito, ano yung magiging isolate niya? So, pwede natin gawing ganito, horizontal. No? Kasi naka-vertical yan. Pag ginawa natin horizontal yan, magiging ganito. Sorry, ang pangit. So, magiging ganyan, fixed. Fixed. Kasi kapag kinat natin, that is fixed, magiging fixed yan. So, yan. So, fixed sila pareho. Then, dito meron silang load na 15 kN. Ito yung kinat, makinig mabuti. Ang kinat po natin ito, yung section dito sa B.
Tapos, nung nakat po natin, ina-isolate natin by horizontal. Pinaiga po natin. So, ngayon, meron po siyang distance na 1 meter dito. Then, 2 meter naman doon sa kabila. Tapos, meron siyang, ito, naka 2 EI. O sa madaling salita, meron siyang 2 times modulus of elasticity times moment of inertia. No? So, that is the constant. So, ngayon, tignan natin. Ano bang maging ito? Member E. No? Member E. Then yun, member B. So, ngayon, meron siya mag-create yan ng moment dahil fix yan. Then, mag-create din ito ng moment. Ang purpose niya dyan is para ma-resist niya yung 50 kN kung saan naman siya mag-rotate. That is the amount of the slope to create the moment to the stiffness factor. No? So, ngayon, tignan natin. So, kapag ganyan yung problem, kapag ganyan yung structure natin, ano yung formula na applicable? Ito lang yun. Bakit? Sir, hindi ba natin pwedeng L-squared dito? L-squared. So, sir, hindi ba natin pwedeng gamitin ito? Hindi pwede. Kasi ang formula na ito is applicable lang sa uniform distributed load. Ito kasi hindi mo siya masasabi na uniform distributed load because that is the simple support beam, the cantilever. So, sa madaling salita, isa siyang simple support na naka-magnitude. So, ngayon, ang kailangan natin gawin, gamitin ng formula na ito. So, ngayon, try natin ang formula. So, ang formula niya, that is what? That is, magiging, ano yun sa magiging? Double, saan yun? P. Ang ibig sabihin na ang P is point load, yung 15 mismo. So, unahin natin yung rotation ng ganito. So, alam natin na positive lahat ng ganito. Then, lahat ng negative rotation, that is clockwise. No? So, that is P. Ano yung P? Yan yung point load. Ang ibig sabihin, that is 15 times what? Times B. Ano yung B natin? Ang magiging B po natin dyan is ito. Yung 1. So, that is 1. 1 squared times L. Ano yung distance nito? Ang distance nito, that is 3. Wait lang. Saan pa tayo? Dito pala tayo, no? So, 15. Sorry, ganun pala. So, tama din. A at B. So, magiging 2. Dito yan. All over L squared. Ang distance nito, that is 3, ne? 3 yan. So, that is 3. So, ano yung, kasi 2 plus 2, 2 plus 1 pala, that is 3. So, dahil L squared yan, 3 squared is equivalent of 9. So, kapag ganito yung rotate, positive. So, ang result nito, that is what? That is 6.67. 6.67 yan. So, 6.67 yung kay E to B. Asan yung E to B? Lalagay natin yung E to B. So, dito ko na lang, no? Ilalagay ko natin yung E to B. 6.67. Then, ang sunod dyan is B to E. No? Yung dito naman, yung B to E, that is negative yan. Malamang negative, ano yun, sir? Ano yung formula? That is, pag dito, that is point load. So, 15 pa rin, pero negative sign, no? 15, kasi 15 yung point load. Times A. Yung A po natin dyan is what? Yung 2. So, 2 squared times 1. No? Yan. All over 3 squared. Kasi L squared. 3 kasi ang distance nito. So, kung 3 squared, that is 9. So, ang makukuha mo dyan, that is negative 3.33. So, i-calculate na lang para accurate kasi hindi scientific ang gamit ko. So, yan yung makukuha mo dyan. So, ngayon, burayin natin ito. So, importante alam niyo po. Lahat ng tandaan lang po, ang take note. Kasi ito lang talaga yung pinaka-importante yung formula dito. So, ang take note niyo po, lahat ng mag-rotate ng clockwise, that is negative. No? Lahat ng counterclockwise, that is positive. So, gawin natin, ganito. So, maliit masyado yung space. So, gawin natin, kukunin na natin yung member, yung BC naman, no? Yung BC. So, I think marunong kayo dyan, yung BC. Kasi, kapag uniform kasi, uniform ito. So, pag ginat mo ito, at dito, kinuha mo yung member sa BC, uniform yan. So, ang applicable na formula, ito. So, same lang po yan. So, siguro marunong na kayong gumamit niyan, no? So, i-isolate ko na lang, no? So, yan po yung member natin sa
Fix yan pareho. Then, naka-uniform distributed load. Then, naka 50 kN per meter. Tapos, meron siyang B dito at C. Then, meron siyang moment dito na ganyan. So, kapag uniform yan, ito yung applicable. Kapag yung mag-rotate ng clockwise, no? Counterclockwise pala, sorry. So, that is WL squared all over 12. So, ano yung W natin? That is 50. 50 times L. Ang distance dito, that is 6 meter. No? 6 meter yan. So, that is what? That is 50 times 6. Naka-quantity all over 12. That is BC yan, no? So, equivalent of 150 positive. Bakit? Kasi yan, ito yung inuna natin. So, ang next, that is counterclockwise. So, dahil pareho lang ang formula niyan, natural lang pareho lang po ang makukuha mong amount. Pero, naka-negative yung isang amount dahil naka-negative sa formula. So, yan. Nakuha na natin yung member sa BC. Ilalagay na po natin para hindi tayo malito. Kasi wala na masyadong space. So, ilagay natin. Member sa BE. Ano yung member natin sa BE? That is what? That is negative 3.33. So, negative 3.33. Negative 3.33 yan. So, yan yung ibig sabihin ng FEM. Then, fixed moment. So, ano yung BC? So, ang BC po natin, that is kapag ganito yung rotate niya, from B to C, kapag ganito, that is positive 150. Then, ang CB kasi ito, so kapag ganito yung rotate ng C, kasi C papunta kay B. So, that is CB. So, kapag ganito yung rotate niya, that is negative sa formula. So, negative 150. Yan, negative 150. So, dito hindi pa natin alam ang distributing factor. Bakit? Kasi hindi pa tayo nakakuha ng stiffness factor. So, kailangan muna natin dumaan sa stiffness factor bago natin makukuha yung mga distributing factor. Sir, bakit may distributing factor dito? Dahil common sense yan, nasa formula. Kapag yung hinge daw, nasa box yan, kapag hinge daw, yung point na yun, that is 1 radian. Consider na yun. Kapag fixed naman siya, that is 0. So, ganun din yung sa DC kasi naka-hinge. Hinge pati ruler, equivalent of 1. Fixed is equivalent of 0 sa distributing factor. Ito, hindi natin nalalagay. Bakit? Kasi hindi pa natin total alam yung ano nito, yung exact value niya. So, ngayon dito natin. Dito po tayo sa nasa na tayo? Sa CF. No, hindi pa natin nakuha yung CF. So, dito is positive 150 and negative 150. So, yan. Sa CF tayo. So, burayin natin ito. So, ano yung CF? Ang CF po natin is ito. Yung C pati F. So, kung nakikita niyo, pareho lang po yan dito. So, kung pareho lang po yan dito, ibig sabihin pareho lang ang formula magagamit natin ito. So, that is 10. Ang load nito, that is 10. So, hindi ko na isusulat yung ano natin, yung structure natin kasi masyadong humahaba, no? So, yan. So, ikakat nyo lang po yan. Then, i-isolate mo ganito. Then, yung 10 na yan, that is the point load. Kapag ganito yung inikonsider na, isusulat ko na lang yung structure. So, ganyan. Halimbawa, pag ganyan. Then, may point load dyan na 10. Then, may distance dito na 1 meter at 2 meter. Then, mayroong moment dito na ganyan. At ito naman ang magsisilbing resistor niya. So, ngayon, tingnan natin. So, nasa na tayo? Dito tayo sa formula na to. No? So, uniform distributed load. That is W. Ang W natin, that is 10. 10 times, dito pala. Sorry. Dito pala. Kasi, uniform, ano pala ito? Point load pala siya. Hindi siya uniform distributed load. So, ito yung applicable na formula. So, that is P, that is point, that is 10. Times B, times 1. No? Times 2. Ayan, naka-quantity. All over what? L squared. Ang distance nito, 3. Kasi 2 plus 1, that is 3. 3 squared, that is 9. So, equivalent of what? Equivalent naman siya ng, dahil pareho lang yung CF at FC, malamang pareho lang po makuha natin. So, magiging CF po natin, that is what? Punayin natin yung ganito. No? So, yung ganito niya, that is C to F. Asa na yun? So, lagyan natin ng, ano ito, F pala dito. So, C pala dito, no? So, yan. So, that is negative 10. Negative 10. Unahin natin negative 10. So, unahin na lang natin yung ganitong rotation. No? So, ganyan.
So negative 10, that is what? That is negative 2.22. So yung iba naman, yung isa naman yung F to C. So that is positive 10 kasi yung rotate na ganito that is positive. Yung rotate na ganito that is negative. Kaya negative ito. Kasi nasa formula. So that is 10 times ano ito siya? So ito pala kasi negative yung una natin. So ito pala. So B, ito yung B. Kasi ang F po natin that is 1. So ganito kasi yan, that is A, that is B. So B, ano yung B, that is 2. So 2 squared times 1 all over 3 squared. So that is 9. So that is what? That is 4.44. So ito na yung member natin sa FC at member natin sa CF. Yan. So ilagay natin CF is negative. Ano yung CF natin? CF is negative 2.22. So walang space. So ano ito siya? FC. So ito. So that is 4.4. Basta 4.44 yan ha. 4.44. So kayo na po maglalagay niyan. So sa CD naman, yung CD, ito, yung C to D is magiging what? Magiging, ano ito siya, di ba? Fix yan. So ito yung applicable na formula. So kayo na po gagamit niyan. So ito, mag-rotate ng ganito, yung moment, kapag ina-isolate mo yan, that is positive. So ang makukuha mong CD is 37.5. So CD, nasa ano yun? Dito pala. 37.5 na positive. At yung DC naman, ito, papunta dito. Kapag yung rotate ng ganito, that is negative. Dito yun siya. So, negative 37 dahil pareho lang po yung formula niya. Walang space. So, hindi masyadong maklaro, no? So, ito po, negative 37.5. So, gamit itong formula na ito. So, yung DC, so, paano yung DC? D to C. So, CD and DC. Sorry, ito palang, E to B pala ito, no? So, DC pala kanina. So, dito yung negative 37.5. So, yung EB naman, ang magiging EB natin dyan is 6. E to B, ito po. So, yun po yung kanina nakuha natin, no? E to B, ito pa yun. Yung E to B, that is 6.67. So, saan galing itong E to B? Ay, ito pala. Sorry, nandito rin pala yung E to B. Kahit hindi na natin sinolve. 6.67. So, yan, nalatag na. So, burayin natin ito. Kasi hindi natin kailangan yung formula na to. So, para, siguro may idea na kayo kung paano kinukuha yung mga pixel moment, no? So, yan. So, ang gawin na lang natin dyan. So, solve na natin. Yung stiffness factor, no? Kukunin natin yung stiffness factor nito. So, ang stiffness factor niya is, what? Stiffness factor. Ang formula ng stiffness factor pala, sorry, TBA. So that is what, halimbawa, pag dito natin yan kinat, kasi ito yung magkakaroon ng mga stiffness factor, yung C pati yung B. So although naman meron silang isa-isang stiffness factor, pero yung point kasi na B, sakop niya yung A at yung C pati yung E. So pwede natin gawing KBA. Kasi hindi natin pwedeng gawing KAB. Bakit? Kasi ano siya, isa lang yung ano nito. So, isa lang yung member nito, yung B lang, papunta kay, yung A papunta kay B. Kaya ang pwede, yung ano natin, para kung standard. Kasi yung iba, hindi nila ginagawang standard. Ang ginagawa nila, sunod-sunod na. So, ang purpose nila po doon, para yung zero na makikita nila is maganda po yung pag-rotate. So, dito kasi natin is ginawa natin yung standard, which is, kung yung point B po is yung lahat ng sasakop ng point P. So, KBA. So, unahin natin yung KBA. So, kapag KBA, that is KBA. Ang ibig sabihin ng K, that is stiffness factor. All over KBA. Yan yung formula. All over what? Plus, ano pa yung sakop niya? KBA pati KBC. So, plus KBC. Ano pa? KBA. Papunta dito kay E. So, plus KBE. Yan. So, okay na. Kasi, kaya makikita nyo dito, that is B. Meron siyang sakop na BA and BC and BE. Yan po yun. Yan po yung purpose kung bakit in-arrange ko ng standard form. Para mas madali natin ilatag yung mga value na makukuha natin. So, kapag ginamit natin yan, ito yung, ang ibig sabihin ng mga KBA na yan yung mga value doon sa fix na kinuha natin. Yung mga ano natin yung, hindi pala, yung mga modified, ano pala dito is yung mga value sa formula ng stiffness factor. Which is, meron po tayong formula na ganyan. K is equivalent to 4 EI pag fix pa. Pag fix po
all over what? All over L. Kapag fixed po, sir, paano naman pag modify? So, ano ba yung ibig sabihin ng modify? Ang modified po, yan po yung mga support na hindi siya fixed. So, katulad nito, hinge or ruler. So, kapag modified naman siya, pwedeng ganito. 3EI na lang, all over L. Yan. Kapag modified, no? So, sorry, nabura ito. Kapag modified. So, yan. Ngayon, tingnan natin. Unahin natin yung member sa B to A. So, kasi dito, ilalagay po natin yung ano. Pag B to A, tignan nyo, kapag kinat natin yung section sa B, tignan nyo mabuti, pag kinat natin yung section sa B, papunta doon kay A, magiging fix yan, magiging cantilever, no? So, pag fix yan, ito yung applicable na formula. So, ibig sabihin, yung B to A, meron siyang stiffness factor na KBA. So, ito pala is, ito siya, distributing factor, formula pala ito sa distributing factor. So, burahin na natin, kasi, ang distributing factor, mamaya pa natin makukuha, kasi kailangan muna natin kunin yung stiffness factor. So, napa-advance ako. So, ang stiffness factor natin sa B to A, kapag ginat natin yung point B na yun, so, natural na magiging cantilever yan, dahil magiging fixed. So, ito yung applicable na formula. So, that is 4, all over what? All over, meron siyang EI, so, which is I. So, yan. Okay lang naman. So, all over L. Ano yung distance? That is 3. So, 4 all over 3 sa B to A. Stiffness factor sa B to A, that is 4 all over 3. O, simple, equivalent of 1.33. Yung decimal na lang para mas madali. So, paano naman yung sa, sa B to C? Kasi tapos natin yung B to A. Ito yung stiffness factor niya. Then, B to C naman, ang stiffness factor nito is kapag kinat natin yung point sa B at yung point sa C, magiging pareho silang fixed. So, kapag fixed po, ito yung formula. So, that is 4 all over. So, dito, tingnan natin mabuti. So, that is 4 all over EI. Kaya lang po, ang EI po o yung modulus of elasticity times moment of inertia is meron po itong coefficient, which is 4. So, ang mangyari, 4 times EI. Ang EI po natin, that is 4. So, 4 times 4 all over L. Ang L po, that is 6 meter. So, yan. So, ang makukuha mong BC,